The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. Mary set out and traveled to the hill country in haste, to a town of Judah, where she entered the house of Zechariah and greeted Elizabeth. When Elizabeth heard Mary's greeting, the infant leapt in her womb, and Elizabeth, filled with the Holy Spirit, cried out in a loud voice and said, "Most blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb. And how does this happen to me, that the mother of my Lord should come to me? For at the moment the sound of your greeting reached my ears, the infant in my womb leapt for joy. Blessed are you who believed that what was spoken to you by the Lord would be fulfilled." And Mary said, "My soul proclaims the greatness of the Lord. My spirit rejoices in God, my Savior." Brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Kahapon, nasa University of Santo Tomas ako para sa final exam ng isang klase na tinuturuan ko. Pwede ko namang sabihin yung gusto kong sabihin sa kanila sa online, kasi online class ako buong semester. Pero naisip ko, dahil ang tinuturo ko ay language, mahirap yung online na exam, baka magkopyahan, magtinginan ng sagot. Kaya pinuntahan ko, nag-prepare ako ng questionnaire, ng test paper, pero nasa isip ko na makita ko sila, awang-awa ko sa mga mukha. Kasi nagbigay ako ng exemptions, at ito yung naiwan ng mga wala exemptions sapagkat ang bababa ng grades. Kaya sabi ko sa kanila, gusto niyo ba ng exam? O okay na walang exam? Hindi sila makasagot. Kung ang basihan ng inyong grado, dahil wala kayong exam, ay inyong prelims at assignments, palagay nyo, papasa kayo. Halos lahat sila sabi, "Father, hindi po." Hirap na hirap sila. O, tinanong ko na lang, kung meron kayong grado sa araw na ito, anong gusto nyong grado? At nagbigay sila ng mga grado, napakababa. Kaya sabi ko, hindi pwede yung grado nyo. Dahil ito ay graduate school, licentiate in canon law, masteral. Pagka mababang grado nyo, hindi na kayo pwedeng mag-proceed sa doctorate. Kaya sabi ko, forget about your grade, I will give my grade. Mataas pong binigay kong grado. At sabi ko sa kanila, don't worry, Latin ang tinuturo ko. Latin is not necessary for salvation, but it is necessary for your graduation. Kaya binigyan ko ng grado, tuwang-tuwa silang umuwi. Naisip ko, pwede namang i-text, itawag sa kanila. Pero iba yung saya nakita ko sa mukha nila. Iba yung saya na nandun ako, in-announce ko yung exemption, yung walang exam. At sabi ko sa kanila, it is not out of justice that I'm doing this. This is out of mercy. Naawa ko sa inyo. Paano kaya ako hindi ako pumunta? Makikita ko kaya sa mukha nila ang saya. Dito sa ating ebanghelyo, naisip ko, paano kaya kung ang Blessed Virgin ay hindi bumisita kay Isabel? Siguro hindi na isulat at hindi natin na isama sa ating dasal yung sinabi ni Elizabeth o Isabel, "Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb." Iba po talaga yung personal na pinupuntahan. There's no substitute to physical presence. No any amount of presents or even material gifts that could substitute or replace a physical presence. Kaya sa Paskong ito, sa araw-araw sa buhay natin, baka naging ready na tayo sa paghahanda. Anong bibilhin ko? Ano ibibigay ko? Magkano?
malaki, maliit, maganda po lahat yan. But, if we can do it, if we have the time, if we can consider our other resources, maganda po siguro bumisita. Not only to bring joy to people, but to hear the joy that He will tell us because of our presence. That encounter between Mary and Elizabeth brings out the joy that we also need to experience when we encounter one another physically. Yung presence natin, napakaganda. Kaya nga po sa mga nagsisimba ngayon, online, pwede naman, panahon ng pandemic, in-extend ng konti. Kaya ang simbahan, CBCP dito sa diocese, as much as possible, dinidiscourage na ang attendance, kung kaya, sa online masses. Because there's no substitute to accepting Jesus physically in the Eucharist. How can you receive Him? Spiritual communion? Pero iba po talaga yung kakain ka. Ewan ko lang sa inyo, may mabubusog ba dito? Kakain na nakatingin sa pagkain sa online. Baka lalong gutumin. Iba po ang ando doon tayo. And so today, we are reminded kung kaya po natin. Sa Paskong ito, sa mga mahal natin sa buhay, siguro sa mga kadahilanan di nating control, may mga tao na hindi nakikita, hindi nagsasama sa Pasko. Work, distance, pera. Pero kung kaya natin, let's do it. Let's visit people who are close to us. Or even visit people whom we don't know and extend our help and our joy to these people. Like what the Virgin of Guadalupe did to the people in Mexico. Mary is visiting us every day through each other. May we be also instruments of the visit of the Lord and Mary to people.